Welcome to Tiananmen Street! Hi guys! So ngayon maglilibot tayo sa isa sa mga sikat na street dito sa Beijing na dinadayo raw ng mga turista, ng mga locals dahil maraming pwedeng pag-food tripan, pag-shopping, may culture, history, angle at lahat na. So, come on! Ang kagandahan dito, isang subway lang yung sasakyan para makapunta sa Tiananmen Street mula sa aming lokasyon. Ibig sabihin, may dalawang line na dadaanan pero tuloy-tuloy lang na subway. We're now arriving at Tiananmen. So ngayon titikman natin yung isa sa mga sikat dito, yung tanggulo. Meron din ito sa Baguio at sa iba pang lugar. Pero syempre, tingnan natin kung iba yung lasa dito sa Beijing. Dito sa street na to, punong-puno ng mga iba't ibang pagkain. Nakikita namin ang daming mga nakapila. So, maiengganyo ka talagang bumili. So, ngayon titikman natin. Kanina, isa to sa mga talagang pinipilahan. So, titikman natin kung worth it ba yung pagpila. Nakalagay dito, extra long yung kung extra yummy din. Sheshe! Ito yung tsura nung masarap naman, pero dito nga, dahil nga, ang experience ko dito sa China, healthy living sila. Yung french fries nila, walang asin. So, yung pampalasa talaga na mo sa kanya, yung sausawan. So, ito na yon. So, wala lang asin, pero okay naman. Titikman din natin yung mga parang mga barbecue nila dito. Ito naman ay, kung hindi ako nagkakamali, lamb daw or beef. Tikman natin. Dito, marami ring bilihan ng mga pasalubong, mga laruan, iba't ibang mga souvenirs na maaaring pagpilian. Tulad nito, para sa mga bata, may mga stuffed toy. At dito naman sa bandang ito yung mga pang-adult at meron din doon mga keychain at iba pang mga, pwede mo nga pang-souvenir dito sa Beijing. Bukod sa food trip, titingnan din natin kung magkano yung mga tinda rito na iba't ibang mga gamit, mga jacket, mga gloves at iba pa. So, ang isang hack dito, pag giniginaw ka na sa pag-iikot, pumasok ka lang sa mga store kasi ang daming heater. So, oh my gosh, ang init, ang sarap. Grabe, sobrang sayang mag-ikot dito kasi nga, lalo na dito sa gilid-gilid. Yun pala, pro tip, dito ka tayo sa mga gilid-gilid kasi dito yung mga mura. Like this one. All items 10 yuan lang. Siyempre tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa yung mga all items. Parang diba sa Pilipinas, parang may all items 20 pesos, mga ganyan. So all items 10 lang. Oh my gosh. Dahil sobrang lamig, naninigas na yung kamay ko. Nakita natin dito sale. 10 lang yung gloves. Oh my gosh, we need to buy. Kasi nga naninigas na yung kamay ko, sobrang ginaw. Oh, I want to buy. This is 10? Oh. Sheshe. So, masusolusyon na yung ating naninigas na kamay. For you only one. I already have. I already have. No?
Yan, yung mga hindi sanay sa winter, akala, Iron Man. So dito naman, may bilihan din ng mga iba't ibang pagkain, mga pwedeng pasalubong. Yan, ito yung presyo niya. Tapos dito naman yung iba't ibang mga, ito katulad dito, dried mangoes. At syempre tayo mga Pilipino, mahilig sa free taste. Pwede mong tikman. May mga nakahanda na ditong toothpick, tsaka yung mga piraso ng mga binibenta nila. So ngayon titikman natin yung dried mango. Kalasa din siya ng mga dried mango natin sa Pilipinas. So, syempre, bilang journalist, susubukan din namin isang parang photo booth dito kung saan parang lalabas kami sa isang dyaryo. Hi! Ito yung magiging itsura niya. Oh. So, ito yung process and then yan. Iko-QR code lang yung payment. So yung camera na tayo. Ayan. Ayan na! Ayan na! So, ito na. After a long day, kainan time. Napili ko wonton noodles. Ikaw? Ako naman, para siyang wonton na may sesame paste. Masarap naman. Grabe, inabot na kami ng gabi sa pag-ikot dito. Pero, ayan o, may nag-ice cream pa na para bang kulang pa yung lamig dito. So, yun, sobrang worth it naman yung paglilibot dito. And yun nga, inabot na kami ng gabi. My gosh, mas malamig. And pag dumating dito yung pamilya ko, for sure, isa to sa mga pagdadalan ko sa kanila. Kasi, yun nga, ang daming pagkain, ang daming mga bilihin, tapos may mga mura lang pwedeng tumawad. So, worth it siya. So, may naabutan pa tayo dito nagpe-perform.